Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we thank you for this wonderful day. Please forgive us. Bless our church authorities, church leaders. Bless also our benefactors, their supporters, the people who are working behind this ministry. Panalangin ni Kinuo, pilo-pilo ka grasya, panalangin, pador, ibu-bu mo ngadto kadila. Amahan, I pray for our government officials, government leaders, inviting them. As I pray for Samuel Cable Network, Radio Hagda, the TV Cable Ubay, Radio Ubay, our management, with Boss John Daniel and the board of directors with Boss Likaya and their businesses with the GD Clegan Foundation. Please, Father, bless our diverse ministries in radio, TV, People's Impact Magazine book, our advocacy to the less fortunate, our advocacy to our environment. I pray, Father, bless the wishes of love community, my loved ones, Alma and Tia, Daltia Business Center, protect them, heal them. Bless our viewers and listeners right now, Father. Labi ng mga birthday celebrants, tagsaul of anniversaries, tagbangot ng liguna. In Jesus Christ of Nazareth, Father, I believe for the resolution of all our curses of life, curse of our ignorance, poverty, insufficiency. Talang Ginoo, kanay diferensya sa sakit sa utok, matalang bali o kasing-kasing at baga sa kidney, reproductive defect, panay sakit sa intestine, sa dugo, sa palit, chemical imbalance. Tanan Ginoo, adunay diferensya ang tissue, cells, organs, body parts, undiagnosed diseases, Father, including our nervous system, immune system. Please restore, touch us, heal us in Jesus' name. Veni Sancti Spiritus, touch us, enlighten us, empower us, Holy Spirit. Santa Maria San Jose, Pula Anthony, San Mercangel, Oceans Verbos Blessed, Kajan Angels, please be with us, pray for us. In Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 39 ngadto og 56. Miduaw si Maria kang Elizabeth. Unya nangandam si Maria ug bidali pag-adto sa usa ka lungsod sa kabukiran sa Judea. Iadto siya sa balay ni Zacarias ug nakigimamat kang Elizabeth. Sa pagkabati ni Elizabeth sa pangamusta ni Maria, nilihok ang bata sulod siyang tiyan. Unya, napuno sa Espiritu Santo si Elizabeth ug bisulti sa kusog nga tingog. Bulahan kas tanang mga babae, bulahan ang bata na imong ipanganak. Pagkadako sa kong kalipay, ang inahan sa kong Ginoo miduaw kanako. Kay pagkadungog ko kayo sa imong pangamusta, nilukso sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayud ang mensahe sa Ginoo kadimo. Unya mingon si Maria, nagdaig sa Ginoo ang akong kalag, ug nagmalipayon ako diha sa Dios nga akong maniluwas. Tungod kinilundom sa kanako ngay ubos nga sulugoon, ug sukad karon ang tanang tao nakawag kanako bulahan. Tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios, balaan ang iyang ngalan. Magpakita sa kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya, gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa tanang kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang makamot nga gamhanan ug gipatibulaag ang mga tawo nga mapaytas-on uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono ug gituboy ang mga timawa. Gibusog niya sa mamaayong butang ang mga gigutom ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga tato. Gituman niya ang iyang saad sa atong makatigulangan nitabang siya kang Israel na iyang sulugoon ug ginundong siya pagpakitag kaluoy kang Abraham ug sa tanan niyang makaliwat hangtod sa kanturan. Niabot ang panahon nga si Elizabeth nanganak og batang lalaki, nakadungog ang iyang silingan o mga parente sa kaayo sa gihimos Ginoo ngadto kadiya
ug nangalipay sa tanan uban kadiya. Sa nakasimana ang bata, gimula ang seremonya sa pagtuli, ilaunta sa ngandan ug Zacarias sama sa iyang amahan. Today we are remembering the Assumption of Mary. It was defined as a dogma ngadtong 1950 by Pope Pius XII. Unsa kining Mary's Assumption? Mao ni ang pagpasaka. Take note. There is a big difference sa Assumption o Ascension. Jesus' Ascension siya mismo voluntarily misaka, while Mary's Assumption, ang Ginoo maoy nagpasaka kang Maria. Lawas og kalag. Ang scriptural basis tiini mao ang Psalm 132 verse 8. Kamatod sa Latin Vulgata, I have this Bible in my hands. Nagkanayon ikaw ug ang arka mukayab ngadto sa kalangitan. Ikaw is referred to Jesus Christ, arka is referred to Mary. Sila mikayab both. Mao nang dideklaras ng simbahan base sa kasulatan kang mga birhen lawas ug kalag tua sa langit. Why Genesis 5:24 si Enoch di pasakas ginulawas og kalag? Because of this, whereason madali pasakon ang mahal nga Biring Maria pasaka galis Enoch. How much more ang mga biren ngainahan sa atong manluluwas. Mao ni ang atong baruganan, ang atong argument niining Mary's Assumption kung ipasakas Enoch sa Elias, whereason ng mga birin dili pasakon. And today we are reminded niining Mary's Assumption nga sa atong kasitag sa kinabuhi mukayab unta punta padung sa kalangitan. That's our ultimate goal, to be with God after this life. Sa aton tang kamatayon ng Ginoo magbira ka nato paingon ngadto sa iyang gingharian. Mga biren tabang migampo kasama nimo nagisaulog karong adlaw kami pod ibaya untas Ginoo ngadto sa iyang paraiso. Tabigampo sa among mga sakit, mga problema, mga pagsulay, mga pag-antos kamong gihambing matag adlaw. In Jesus' name, Amen. Mother people of God, if ever you are touched and blessed by our ministry, please do not hesitate to text us, and please do not hesitate to support us through your financial support by calling us, or else if you are interested in this book, 25 Inspirational Insights to Make Your Soul Incredible, this is now available for your order. Please grab your order. Kaya ako nagtuo na makatabang ko sa inyong espirituhanon na panginahanglan. Mauni ang akong agda ninyo niining taknaa. Call or text 0918-714-8435. Then, our latest givers, thank you to Fantilo Ilpidia Ampo for their help. Animus of Cambugason, Titas Gaon, and staff, thank you. Dongmins Albino of Tihero, pagpalain ka ng Diyos sa inyong pagtabang. Domingo Galintis of the Department of Agriculture, Ubay, thank you. Sa dagang pabor, gihatag sa DE sa Tua. And also, Siliyakay Vulcanizing Shop, pagpalain. Milarin, ilang mall is open na for all of you. The Prius Pamilyang Agaw Chupi, kumaring
Mildred, sa iyang mga businesses, our business partner, kumaring Inching, Taytuni, kita ko di mo pirmi, may Los Ilibon, itong pinanggang pamilya, do prayers, sa pagpangandam ni John og Ginili, karong adlaw, welcome to the club, pagpalain, ang tibok banay, mudawat na sila sa Clavintos Kaminyoon. And also, mga kagampang ubahib, mga bye-bye, kumusta? Ngay Ilaba of Garcia. And the prayers to atong Easter of Bananida, school family, Ibna Bilyas, the prayers, and Kumaring Narsing, pilugampo ninyo. And all people, mga kastrudis, mga riyuka, pagpalain kayo ng Diyos. And thank you to our benefactors of this ministry. Without you, this ministry is impossible to exist. Thank you to Animos of Pinsularan, Fernie Pinamididas, Melchor Aiden Aguilar, Ramer Milibitangkor, Anda di Boracay, Anda Lodge Tagkaw Grill, Islands Plus Pinatalami, Nindot o Resort, Umakaon, Adtumo, sa Anda di Boracay, Tony Lodge Madira, ay Tony, Global 1, Global 2, Business Resorts, Pinakadagaw Resorts, Adtumo, sa Anda, sa mga Tan, Jupos, Adansign, Inquire at Alpia Business Center, as Service Body Finish Gym, sa second floor, Ilimuran Yua, Dumins Albino, Dikyo Restaurant, Next Marketing Cellphone Logikas Padala, na Wi-Fi, Edja Loop, Negosante Nigbita Plus, Tikulan Dagalabo, na Pia Rangki, Uban Sarwaji, Purpire Drinking Water, Toto Lupi Saulan, Buntuto, Rosa Celilio, Senindrin Turalba, Rinaldo Joy Galientes, Natividad Saunya, Titong Selon, Mukoy Gampang, Ubahib, Uban sa ilang tubok pamilya, Ugbanay, Dr. Ejer Christopher, Merspin, mukagod ka ng klaseng lubi, mugaling wilabot bato, Merspin, kagura galingan, thank you. Elivira family, ay Babi, Manuel Kumita, Upluok, Durong Lukring Baybay, Captain Lito Wilma Castulo, Inday Cruz School, George Hilda Kagampang, Estrella Asibo, Mimisa Torrehino, Rose Guling Cookies, Mrs. Manuel Bantilan, Mrs. Nuna Virginia Alaba, Cesar Piliang Buseo, Walking Store, Captain Lito Sario Bitonio, Manuel Tercia Narsing Manuelido, Sensible Parts Paribert, Lucy Lornelia Awario, Bispring Paribilyong, It's Humoto Parts, Herbes Ingrid Quantiros, Belgastor, Gatapangan, Berilio Piningamura, Rico Midasibis, Palo Second Floor, Mando Vilixunis. If you want to help, please come to Vilixunis. Attorney Easter, atong legal counsel, uban siyang buutang ina na inida. Rustico Peregrina Galamitondo Prayers, Tonino Ragalbi, uban ni Angel sa Yuta, Winsra Bibigalgo, Certified Lulog Lula, Dumidaguplo, in Ice Cream, ni Ma'am Rosel og Arnold Maldusa, Jeremy Sidra Tumakins, Kalipay Ngog City, kumusta tagay ngoog, Kiriko Renieses, from Jeep Dry Goods, o Bandong Asinto, under different branches. Tay Miguel Malangina Asibis do Prios, pamilya ni Kumaring Teresa. Si Miss Ari Rabon, Infanio Fortraguldi, Francisco Abitao Clida, Miss Kiminti Puting Lakri, Gisle Arne Iwana Makinano Calixta Playo, kumusta ni Iwana of Anda. Abilog Gingging Vincent Ampo, Ampo Shop Wilding Bastaputaw, Ginger Siken, Felix Binapasya Riwa, Animos Bungaylaya, Oscar Amduluksin, God's Will, Security Agency, Primo de Taita, kumusta? Sister de Limet, Nay Paping, Ubanipas Kabunyok, they're working with me sa atong foundation. Peregrine Alice Castrodes, Eastern Bolinding Investors and Corporators, Labing Copolis, La Union, Asteria de Tarot, Jackson Piloba, Eric Juana Abuiba, Jojo Clida, Manuel Akang, Julie Tigbas, Loris Castro, na Lourdes, how are you? Very generous. Manuel Mitring Birula, Marcelo Tiraboseo, Ben Kinciana Migraso, thank you Roldan Galarion, Ian G. Mike Luwayon of Ginsularan, Mrs. Blanca Samparo, Gita Galilo and family, Filia Plungay, Labing Kopos Canupao, Mario Iladulhaw, Anios Buambuol, Pideria Sibis, Animos of Canupao, thank you. Solano Sima Asistido,
Arsenio Dotarot, Sir Dotarot, animos upudyong, PD Rudit Bibi Kasukot, uban ni Bibilo, PD Abusan Family, Joseph Cataranien, Reynaldo Idna Isbilias, Rosdao Ida, animos of Cansueduero, then Arpala Bernadas, Princess Water Refilling Station, Alupo Wakina Ukarit, Amisula Ubay, Liliang Lispostanis, Proidos Kagata, Arsino BC Galido, Arlo Bibian Umbao, 4GM Trading, Sailtio, Isi Pagminawan, Ibig Subiuno, Mercy Cadilinya, Kumusta, Kumaring Tisi, Bernales Family, Anvila Family of Cagandi Oro, Mutuno Kay Ukay, Luz Duren, Moise Makinano, Rosindo na sa Saulan, Puning Anisito Lido, and Alma Asa of Gindulman, Nicolas Lubido, Salacinda Alicia. And if you want to join a certain pilgrimage in Europe, kontakan ninyo kung kumari General Adsas sa Legacy Ticketing Office here in Poblacion Hagna. And the prayers sa ato mga expansions like Balino and Jordan families who are working with me in our ministry in Mindanao provinces, pagpalain, and temporary expansions sa radio, TV, newspapers, as well as in our internet ministry. Maunang thank you benefactors sa inyong faithfulness and loyalty to the works of God, and warriors, please duplicate your prayers for the conversion of sinners and for more people to join us. Mauni ang akong agda ninyo. Maunang do it not for me, do it for God. Aron ang iyang pagtulunan may palanog sa tibuok kalibutan. Mauna ang inyong tabang pila kalibo, pila kamilyong makalag ang makakaon sa pagtulunan sa Ginoo para sa ilang kaluwasan. And I know this principle, once ang uban malipay, once ang uban i-bless, ang ilang blessings kalipay will be bounced to you if you are the cause of the happiness and the blessings of other people around you. Speaking of the gospel, this is all about kang Maria nga maoy gipili samahan nga mahimong carrier bearer vessel kang Jesus Christ, in order that the promises of God for the salvation of mankind will be fulfilled. Kay in the Old Testament, ang Diyos gasaad kayang luwason, tubuson ang kalibutan, like Isaiah 7:14. Kamatod pang prophet Isaiah, dunay babay nga mag-anak og lalaki nga lag Emmanuel, kay kining maong laki mauni ang mutubos sa kalibutan, means God is with us. Isaiah chapter 9:6-7. Nga dunay batang matao, tawgog prinsipis pakigdait, amahan, Diyos nga gamhanan, magtatambag, muni ang panagda sa daang tugon. Muni saad sa Ginoo. Why? Because of sins ni Adan ug ni Eva, Romans 5:12, dunay nahitabo nga miscommunication between our ancestors and to our Almighty God. You got me? Muni ang nahitabo, dunay miscommunication. Moinungdan nga ang Diyos gasaad pagkining kalibutan na tubuson. John 3:16, His sent His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish but has an everlasting life. Si Kristo mao ang katumanan diining maong panagna saad sa Ginoo alang kanatong tanan diining kalibutana for our salvation, because when Jesus Christ was crucified on the cross, Ephesians 2:14-16 upward, the broken communication was restored between our Almighty God and to our ancestors. Nanong itabo ang loss of communication? Why
there was a gap between our Father in heaven and to our sisters tungod sa sala nga dabiiba. Mao nang si Kristo gisaad aron pagdugtong niini. Ug ang tao adunay katungod sa pagsangpit sa Amahan ug ang grasya mitibod diha sa krus sa kamatayon sa atong manunubos. Now, in the promises of God for mankind, what we can notice, God used a certain woman which is referred to our Blessed Virgin Mary according to our Gospel in Luke chapter 1 verse 26 to 28. Ang anghel nga si Gabriel nga gipadas Ginoo ni-announce ngadto kang Maria with regards to her pregnancy sa atong Ginoong Kristo. In other words, ang Ginoo di ay sa iyang mga saad aron matuman dining kalibutan na mogamit na siya og nilalang. Mogamit na siya og tao. Mogamit na siya og instrumento in order that His plans, His will be fulfilled on this earth. And Mary was used by God. Take note, if you talk about Mary's life, her biography, her status of life, siya mismo, in our gospel, mingon, sulugoon ako sa Ginoo, naidundong siya kanako, nga ubos kaayo, nga iyang sulugoon. In other words, kiniday ang mahal nga birhen, siyang lifestyle, status, ubos, ordinaryo, simple nga pagkababay. Pero, ang Ginoo, migamit niya, na mahimong vessel, mahimong kaymanan, kung tambal si Jesus Christ, nihimong grapa ang mga birhen. Right? Kung bino, nagigamit sa Santos Gamisa, ang mga birhen, nahimong kalis, si Kristo ang bino, sulod sa iyang lawas, sa pagmabdos sa atong manluluwas. Kining maong senaryo in our gospel nga ang Ginoo kun naa sa mga saad plano alang sa kaluwasan sa daghang mga tao, mogamit siya og kahimanan, mogamit sa instrumento. Ang iyang gigamit ang mga birhen, ordinaryo, simple. Kung ang Ginoo migamit sa mga birhen aron ang iyang mga saad, mga plano matuman niining kalibutana, I know God will use all of us, will use you also, in order that ang iyang kagustuhan may tabo matuman niining kinabuhian. What is the difference between Mary and to us people? Kita, Romans 3:10, pulos ta mga naiapan, makasasata. Pero mga birhen, as far as I'm concerned to her life, being the mother of God, being the mother of Jesus Christ, perfect ang mga birhen. Wisdom 1:4, ang kaalam, di musod sa taong nga isala. 1 Corinthians 1:24, ingon si Pablo ang kaalam, mao, si Jesus Christ, nan kay si Kristo mipuyo mas taguangkan sa mga birhen, according sa Wisdom 7:1-3. 9 months ang bata sa taguangkan sa usa ka inahan. Because of this, atong maulagway ug makita ang mga birhen perfect. Ang mga birhen waysa, pero kita mga makasasala ta. Right? But you know what? The truth, the fact, it does not mean kumo kay di ta perfect. God could not use us. Aron ang iyang gusto may tabo niining atong kapanahunan. Tingali magunauna ta nga ang gamitos Ginoo kadto perfect like Mary. Pero for us mga imperfect people, imperfect individual of this earth, may ta what may chance, Brother Ridsel, God will not use me. Do you remember? Matthew chapter 9, si Matthew, tax collector, makasasala.
Do you remember Paul was a killer, criminal, but in Acts chapter 9, God used Paul to become an evangelist sa mga katauhan, sa mga hintil. Kinsa ni mga tawana, mga naay diferensya ang kinabuki, ay mga kasalanan. Si Peter, from the original name of Simon, siya mismo sa Luke 5 na angkon na siya usa ka makasasala. This is my analysis to this. You will not do good to get God, but get God in order that you can do good. Is it clear? Dili kay maghimo kag maayo aron na kay Ginoo. That's wrong presumptions, that wrong views. In order that makahimo kag unsay maayo, what you need to do is have God. Get God. Ngano? Dili man kita maoy mo qualify sa tong kaugalingon, but God Himself qualifies us for a certain task, responsibility, mission of this earth, in order that we'll become qualified to inherit the kingdom of God. Ang Ginoo will do it for us. Dili kay kita maoy mo qualify sa tong kaugalingon aron angayan tang gamiton aron nga pasudlon tas iyang paraiso. No. This is what I learned. He calls all of us, although we are not qualified because of our sins. Only Mary was qualified. Can you hear me? But all of us except Mary are not qualified. But God calls us for what reason? To make us qualified. Or to qualify each one of us. Manang iya tang ipangtawag bisan di ta ngayan, bisan mga makasasata. Ngano? Tungod kay sa pagkatinuod lang, ang Ginoo ra magyud maoy maghimo natong angayan sa unsay iyang tahas ipabuhat sa matag usa kanato. This is our individual divine assignment on this earth. Mary's assignment was to care to become the vessel of our Savior Jesus Christ. And believe me, it's one of us, not a divine assignment to fulfill. And God is calling you to do it. But the problem is, we're hesitants. Why? Tungod kay nagtuta na kining mission, kining pagpangalagad, kining buhat sa Ginoo, kining kinabuhia, angay lamang sa mga way sala. Take note, ang mga birin ra way sala according sa atong official na panudlo sa atong simbahan. All of us are sinners. But sinuwa, tungod sa grasyas Ginoo, iyatang gihimong qualified. Sino pa ang kalainan dahil sa mga tao o ang mga birin perfect, while human beings are sinners. Pero wa na magpasabot ng mga birin ra maoy gamitos Ginoo kay perfect kita dili. Now, bisan kinsa ka, bisan unsa ka kadautan, gitawag ka sa Ginoo kay siya maoy mohimo nimong angayan, mo qualify nimo to serve Him, to do His will on this earth, to fulfill His promises to this earth. Ikaw gamito niya bisan kinsa ka, whoever you are. Muni ang akong analysis niini between Mary and to us people. And you know what? There is another difference between Mary and humankind. Why? When Gabriel visited Mary, niyon ang anghel nga si Gabriel, Maria, gipili ka sa Ginoo, may mong inahan sa manuluwas. Ang mga birin way reklamo. Ang mga birin way dagang istorya. Ang mga birin way complain. Ang mga birin way hesitations. Nagipakita when Gabriel told her gagamiton sa Ginoo. Unlike nato na kung tawgon ta sa pagpangalagad, tawgon ta sa
sulod sa Ginoo. Tawgon ta sa paghimaya sang balaang pangalan. Daga nato reklamador, daga nato mo complain, daga nato hesitance to follow, to do a certain invitation to serve our Almighty God. One of the proofs, imbitaron tag seminar, kaliukas parokya, kaliukan sa ubang marilis organizations, dagan tag balibad, dagan tag alibay, dagan tag pasumangil. Manigingon, pag-ayaw, marami ang dahilan, pag-gusto, maraming paraan. They remember Luke chapter 9, 27 to 61, kasi klaseng gusto mo sulod di Kristo, iyang giagda, pero ang uban nagkalibay, maglubog binatay, mananggid sa iyang ginikanan. Ngayong Kristo, kung magdaro galing tao, siglingi, di na mutulin. Huwag mo ni ang akong point, my dear people of God. Nang malngabirhin, sa diyang gitawag, way reklamo, tunong dayon. Kita, kung tawgon ta sa pagbago, tawgon ta sa pagpangalagad, tawgon ta sa paginulsol, tawgon ta sa paghimayas Ginoo, dagan kay tagbalipan. Kusog kay tang muriak. Kusog kay tang mangitag mga rasones o galibay. Pero malngabirin, pagtawag niya sa anghel, pagtawag sa Ginoo kadto kaniya, wa na sila kag istorya. Obedient ang malngabirin sa gusto sa Ginoo. Yung malngabirin, according to our gospel, sulugoon ako sa Ginoo, matuman ang iyang pagbuot diri kanako. How about us, my dear people? Pagtawgon ta sa Ginoo, ang akong encouragement ninyo, ayaw mo balibad. Ayaw mo og reklamo. Ayaw mo og himog dagang mga rasones. Una, if you are invited a certain seminar, a certain worship, a certain activity sa inyong mga parokya, ayaw magbalibad. Yung ano, ang Diyos nagtawag ninyo, you will accept it or not. Listen to this. Once you are invited to do a certain good thing, the truth behind of this invitation, ang Diyos maoy nag-inisip ni ining maong invitation. Bisan gamay lang, basta maayo ang invitation, imbitaron kag tabang sa inyong parokya, baryo, tabang sa uban, basta maayo, anything na maayo, ang Ginoo may nag-inisip og imbitar nimo. You got me? Pero any wrong act, any wrong move, then you are invited to do that. Believe on this, God is not the one nga maoy nagtawag nimo to do this wrong act, but Satan. Muni bantayan nato sa matag invitation nga naabot sa atong kinabuhi, either good or bad. If it is good, then come, do it. Kaya ang Ginoo mo nag-imbitar nimo. Pero dautan, magamay na, resist. Santiago 4 verse 7, resist the devil and he will fly away. Lupad siya, mudagan siya, he will run away. Kuni mo sang suklan. Una, kung imbitaron kag Pangginoo, imbitaron kag hibog maayo, imbitaron kag tabang sa kaliukas Ginoo, imbitaron ka og tabang sa mga kapuspalad, imbitaron ka og himo og activities para sa kinaiyahan, ang Ginoo may nag-imbitar nimo. Gigamit lang ng ubang mga tao to become the mouthpiece of God, to invite you aron imong himuon ang gusto sa Ginoo, na imong himuon sa imong pagkatao. Apan, in reverse, kung nagdahon ka sa bisyo, sugal, drugs, unsa pa diya nga mga binuang, resist. Sukli na. Tungod kay dili ang Ginoo may ginbitar sa imo to do that, kundi ang iyang kaaway na walay interest pagguba sa imong kinabuhi ni ining kalibutana. Kalipay sa yawa maguba ka, kay nagtuo siya nga ang Diyos sakitan sila makita ka nga mahal sa Ginoo nagguba. Maunang be careful in our day-to-day life. Dagag invitations, invitation sa dautan, invitation sa maayo. Because of our freedom of choice, Sirach 15:14, it's up to you. Kinsay mong sundon, maayo or dautan. When talking about this, tungod kang mga biren was called to serve our Almighty God, to become a vessel, nahimo sang sudlanan, nahimo sang arka,
na imo siyang bearer, carrier kang Jesus Christ, aron maluwas ang kalibutan. And all of us is called to become the bearer, the carrier, the vessel of God on this earth. Believe me. Sa una, you know what? When my understanding with regards sa teologiya was shallow, was very little, ang akong analysis kaniadto, kiniramang mga taong buotag perfect, mauna ay Ginoo. Unya, ang mga taong makasasa, dautan, di perfect, why Ginoo? What do you think? Probably, you are also tempted many times to have this belief na ang Ginoo na lamang sa kasing-kasing sa mga tarong, Diyos noon, balaan, hingampuon, pero ang Ginoo is absent sa mga taong dautan, makasasa. You know what? When I discovered the real answer to this diha sa teolohiya, I found out because God is omnipresent. Jeremiah 23:24, God is everywhere. Since God is everywhere, tarong ka og dili, God is with you. Kay dagod siya sa tanan. God is everywhere. We could not find in the scriptures that God is found only in holy place. That's the mentality of the Jews before. That's why usaray musod sa ilang templo kaniadto kanang gitawag og holy of the holiest or the holiest area of a certain temple, only one, ang high priest ra. Mo'y mag-atubang dito, magdas pag-ampo sa mga tao. But the people, because they believe according to their mentality ng mga naisala, they were not entitled, they had no right to enter in this holy place, the holiest area in a certain temple in Israel. Pari ra usa ka buok. You got me? Pero listen to this. Si Kristo in Matthew chapter 15, we can notice na naging salo siya, naging kuyog sa mga tax collectors, sa mga makasasa. Usali ka indikasyon that God is not only in good people, holy people, but also in bad people. This is what I realize, because God is omnipresent. Sa una, ang Ginoo, ilang una-una, naras holiest place of the temple. Wa na dito sa gawas, wa na skilid. Usara ba? They put God in a certain box, in a certain area, in a certain location. They put God as a prisoner. They considered God as a prisoner. They put God in the holiest place, which is called jail, prisons, Ginoo. That was the mentality of the Jews, but you know what? It was wrong views. Because God is omnipresent, meaning bisan asa na ang Ginoo. Morning, ang akong discoveries, you know what? Nagtugan, nagpahayag that the presence of God is not only for good people, but also in bad people. Before, when I was immatured, ang akong pagtuo ang Ginoo na alamang sa mga tarong, gusto, limbahon, nga sa mga dautan, makasa, way simba, way ampo-ampo, way Ginoo sila. No, that's wrong. Believe me. God is everywhere. God is present even in sinners. Why? Listen to me. In Revelation 3:20, ang kasing-kasing sa tao, mauni ang pulianas sa Ginoo. Specifically in human being, because 1 Corinthians 16, individual of us is a temple of God. When talking about this, because Jesus was in the body of Mary. This is in our gospel. Jesus Christ na as sud sa lawas sa margabirin. But because si Kristo di man pwedeng aris kasing-kasing, biologically speaking, ngano kay nagpanamkon kung malngabirin na bagoy tao na namkon sa kasing-kasing ug bata, iyan gina the specific place where pregnancy took place. Tiyan. Now, the question is,
Sa si Kristo migawas tagangkas mga birin, hanas Kristo gapuyo as a spirit sa tiyan or sa kasing-kasing sa mga birin. My analysis na this, nalas kasing-kasing sa mga birin, di na sa tiyan kay umana man sa gawas. Kaya ang pulianan sa Ginoo sa tao ang kasing-kasing man. Mao man tinuod. Therefore, kay pulianan mas Ginoo kining atong lawas. Kini di ang atong kasuko, kapungot, kining sala, kining yawa, wa ni luna supposedly. Way luna. Ngano, ang tinuod di ay nga tag-iya niining atong balay ang Dios. Meaning, ang yawa, ang sala, ang atong mga negative attitudes, worst characteristics that we possess in our individual life, wa ni luna sa atong lawas, wa ni luna sa atong pagkatao, sa atong kinabuhi. Kaya ang tag-iya din nato ang Ginoo. And the specific place in our individual body na din ang Ginoo dwells our individual heart. Ang atong tasatag sa kakasing-kasing. Now, kining mga tao nga naghimog dautan, mga tao nga mga makasasa, still ba nga kanang ilang lawas gipanag-iya na sa Ginoo? The answer is yes. Ang ilabang kasing-kasing still yes Ginoo nga pulianan? The answer is absolutely yes. Because of this truth, believe in this. Di lang di ang Ginoo gapuyo sa mga tarong balaan, kundi ang Ginoo na agyapon sa kasing-kasing ni ining mga taong dautan, ni mga tao nga nagpakasa. Mo nang I would like to address this to all sinners, whoever you are. Believe me, God is still with you in your individual heart because God loves you. Di sa gustong biyaan mo. Kung mo ba kayo makasasa mo, biyaan mo sa Ginoo? What kind of God if you have that kind of belief? My God na akong diwali, you know what? Di mo biya, bisan kinsa ka, ug unsa ka ka makasasala. Ang imong sala mao ay nagpalayo nimo sa Ginoo, but God never. You got me? Di kay biyaan ka kung mukidautan ka, makasaka, talikdan ka sa Ginoo, wa nakasudli sa Ginoo. God is not within you. I don't believe in that mentality. I don't believe in that views. I'm sorry to tell you with your respect. For the righteous people who are believing that God is only with you. No way! God is in all individual. God is present in all people on this earth. So wherever you are, buutan kagbili, God still is with you in your hearts. Na sa inyong kasing-kasing. Bisag kinsa ka. Bisag unsa ka kahugaw. Bisag unsa ka gawatan. Why? Yung uban, according to traditional theology, kinaraang teolohiya, alangan brother, napuyo ng Ginoo nga, sadaan niyong tawana, hugaw niyang kasing-kasing. Who are you? To limit the power of God. Who are you? To question God sa iyang pagsulod sa kinabuhi sa tao. Who are you? No one can limit the power of God. No one can question God. In fact, I received a certain messages from my consultant, Father Joshua Cadorna this morning. Mingon siya, roads have speed limits, bank have money limits, exams have time limits, buildings have height limits, but the love of God for us has no limits, no boundaries, no measures. Dio gracias. According to my consultant, tanang butang na limit, pero ang Diyos way limit. Because of this, dili nato ma-question ang gahom sa Ginoo, ang iyang gugma, ang iyang kaluoy, ang iyang presensya diha sa kinabuhi sa matag tao. Whoever you are. Anong guys ko to is disconnected to the gospel? Yung si Mary, isudlan man Kristo. Yung si Mary perfect. Nagpasabot ba nga si Mary ay isudlan ni Kristo? Kung magisgotas paglalang, pagbuntis ang ngabirin na, di pwedeng ang ngabirin imperfect. Ngano, kay mura nagtubig, kung ang tubig isud sa ugaw nga sudlanan, matakdan.
You got me? Kunya si Kristo tao ba ya? Dual natures ba si Kristo? Diyos o tao. Ang iyang pagka-Diyos di ginamatakdan. Mo na bisag unsa ka kamakasasudlan niya pagkas Ginoo kadi siya affected, di siya matakdan. Pero si Kristo tao man. Dahil sa 4:4 gianak magbabay. Mo na ang Ginoo nag-preserve sa lawas sa mga birin sa iyang pagkatao aron nga kining tao nga si Jesus Christ na mosulod sa taguangkas mga birin will not be contaminated. You got what I mean? Mao din gi-preserve ang mga birin, gipuno grasya. Luke 1:28 ingon ang Gabriel na si Anghel Gabriel, Maria puno kas grasya. Nan kay puno way luna ang sala kay punuan. Ang baso bitang puno, kining cup nga puno og kape, kini masudlan gipuno man. Likewise sa mga birin puno kas grasya, di na masudlan og sala. Mao nang gi-preserve iyang pagkatao. You got me? Exceptional ang case sa mga birin. Now, kita, espiritu man sa Ginoo may musod nato, di man ang iyang pagkatao. Why mga magibirin kay ang isod niya, ang espiritu sa Ginoo, ang pagkatao sa Ginoo man. Ang iyang incarnation in the womb of Mary. Ang dual natures man na as mga birin. Pero kita, one nature, the Spirit of God dwells in our individual heart. You got me, whoever you are. Why? He will do it for you, whoever you are. Why? Ask me. No. Because God wants you to become His courier, vessel. Because God wants you to become His instruments on this earth for the fulfillment of His will, of His plans, of His promises to all of us. Na mao ang pagluwas sa matag nilalang. So pa ang mga birin na imong vessel kay manan aron maluwas ang kalibutan, maabutan og grasya ang kalibutan. Aron nga madugtong ang gap between our father and our ancestors, ang mga birin na himong kaymanan. Kung ang Ginoo may gamit sa mga birin, ikaw pod gamiton kas Ginoo sa unsay iyang plano diha kadibo. Akong tambag nimo, pagpagamit ayaw reklamo. Pagpagamit ayaw react. Pagpagamit ayaw o pangitag alibay. Why? Because today, we are remembering the day when Mary goes back to heaven, body and soul. What we can say to that scenario, to that event, ng tibok simbang Katoliko is celebrating today. Iyang kadaugan, iyang reward, iyang gasa, awards may gabirin for obeying the will of God, for allowing her body, her life, herself to become a vessel, to become an instrument. Mosang gituboy, lawas og kalag, padung sa langit. Revelation 12:1, nakita na sa luwan ang babaeng karunahan og 12 kabituon. Rain na sa langit og yutang malgabirin. Mo ni iyang reward, award for obeying God. Meaning, kung di ka mo reklamo kung ang Ginoo na planong gamiton ka in whatever assignment na naa ka. Romans 3:6-8, pagka magwali, pagka magtutudlo, pagka charitable, kaning mangtabang kas mga indigents, ministry na, calling na, bukasyon na. Kining manghatag kas kaliukas Ginoo, bukasyon na. Ang uban, preacher, teacher, matutudlo, tigdasig, different charisma, different gifts, different talents are bestowed by God to each one of us. For what reason? To glorify His name and for the sake of other people around you. Ngunang whatever charisma, whatever talent, gift do you possess in your individual life, use it. Gamitan na. Kay maunay imong assignment, tahas nining kalibutan na. Ayaw reklamo. Why? Like Mary in our gospel, kipasaka sa Ginoo, lawas og kalag, iyang reward, ikaw po, kung hutuman kas gustos Ginoo sa iyong pagkatao, naapog kay reward. Naapog kay madawat nga ganti, naapog kay madawat nga pabor after this life. You know what? When Mary knew about her pregnancy,
When Gabriel told her nga naa ng bata nga manluluwa sa imong tiyan Maria, kabalo mo unsay gibatis mal nga birhen? Imbes ang mga birhen maguol, mabalaka, matatarantar, kabaw mo ang mga birhen nagmaya. Nagdaig sa Ginoo nga akong kalag. Siwasapi. Ngano? Tungod kay ang Ginoo naa sa iyang kahiladman. Sige sa mga birhen, nagdaig nga akong kalag tungod sa Ginoo nga niya kanako. Mother people of God, makatagamtam lamang ka og inner joy, the joy of your soul, the joy of your spirit, the joy of your heart, the joy of your mind, once God is within us. You got me? Now, because God is within us, wherever we are, wherever you are, maunang it's up to us to feel the presence of God in our individual heart. Kinaamang Ginoo sulod sa itong kasing-kasing. Sa diya ng mga birhen nakahibaw, naka-recognize sa presensya ni Jesus Christ sulod sa iyang tiyan, sulod sa iyang lawas, ni ulbo ang iyang kalipay. Ngano? Kay ang Ginoo diya niya, unya, gi-recognize ni Smal nga birhen. The true source of happiness is God. You got me? Proverbs 16:20. Now, kung ang Ginoo naas matag usa, way pili, magasasa kag dili kay ang Ginoo bisag asa man, omnipresente man. Wa ay ginos Biblia nga ang Ginoo nalas tarong, was makasa di kumutuwa na. I'm sorry. God is in everyone, wherever you are. Believe on this. Mamata ng pare mingon, God is with you, wa may sumpay. God is with you sa mga tarong, but for the sinners, God is out with you. Did you hear like that? No. During the Mass, ang pare mo declare, ang Ginoo manaka ninyo. Ninyo is referred to anyone, butan o dili. This is my analysis. I'm sorry. Ako magbubuo ng mga traditional teachings sa mga presumption sa teolohiya kaniadto mo nang nagsikog tuon, sikog, himog deepening, research, studies, consultations. Why? Kay gusto ko nang akong ipaabot na teaching kanang tinuod, kanang klaro. Unya ang klaro ang Ginoo sa kasaman. Mo di ang pare mo ingon, God is with you. Peace be with you. Peace means God. Huwag gingon sa misa nga ang Ginoo nalamangin yung mga butag, mga balaan, mga tarong, apan sa mga magasa, God is not with you. Did you hear like that? Wala. God is with you wherever you are. That's it. We can receive that every Eucharistic celebration. Ang pari mo deklarar, ang Ginoo manaka ninyo, general, kitang tanan. Kahit nagtobre kag tanan na simbahan, buutan, no way. In fact, ang simbahan giimbento for what? Not for the good people, but for the sinners. Munang simbahan is a mixture of good people and bad people. Munang, yung pare, God is with you. Adto bas mga tarong ang Ginoo? No way! Muna, kung bisan kinsa ka, makasaka, dautan ka, God is with you. Mahal ka niya. Karon, unsa inundan ko ng Ginoo nas matag usa. Ganun di man pareha og happiness ang tao. Ganun di man pareha ang tao og joy within. Ang makasa nga wa may kalipay. Unya ang mga matarong nganong malipayon like Mary. This is a matter of recognition. Once you can recognize that God is within you, dwells within you, anda pa ka makabaton og joy, inner joy, ang imong kalag magsadya, ang imong kasing-kasing muulbos kalipay, ang imong nanguna makabatog kalinaw. Mabitaw ang tao magpakasa, kay paminaw la ang Ginoo is away. God is very far. God is absent. God is not present. That's wrong views. That's only your mentality. Believe me, sinners. Listen to this. I would like to address this to you. Listen to your heart. God is with you. I-recognize siya. Listen to your heart. Naa siya.
Ang problema lang nato makasa kay di takaw na ng Ginoo na pa nato. Ang atong Ginoo na ang Ginoo diras layo. Des likod, des gawas, tuwas dito, to dire. Sagasan ta padung. We forgot that God wills also in our individual heart. Bisan pa sa atong pagkamakasasa. Kisitang tarong. Wala. Gawas sa malgabirin. Muna kung akong logic ani, kung ang Ginoo ana as tarong nya wa may tarong Roma 3:10, way taong sudlas Ginoo. But why we claim that God is within us? How sure are you that you are good? How sure are you that you are righteous? How sure are you that God is pleased to you or on you? Di ta kasiguro. Pero you know what? You are right. You have the right. You are entitled to claim that God is with you, whoever you are. Makasakag di. Pero kitang tala makasaman, you are entitled. Ngano? Ang Ginoo bisag asa lagi. Sa tarong og sa di. Ang problema lang sa tao, mauni. Di ta ka-recognize sa Ginoo nga naa na sa atong kasing-kasing. Ang manggabiri na ka-recognize man. Gani sa Luke chapter 1 verse 46 to 47, og nagbalipayo ng akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Butangan na og komentaryo dayon nganong si Maria na may giingon nga Dios nga akong manluluwas. Yes, of course. Mary needed what they call Savior also. Gitawag ni preventive salvation ang nadawat sa mga birhen. Dili redemptive. Kita giredemta, Luke 1, giugkat ang mga birhen, giprevent, gibutangag grasya aron di siya mahug sa kasalanan. Giprevent ba? O may buho diya butangan o karatula aron ma-prevent ang imong pagkahagbong babala o butangan bagwall, firewall aron way sunog. Ang grasya mo'y firewall sa lawas sa kinabuhis mga bera hindi sa mahog sa sala. Munang giluwas kipon siya pero lahi nga pagluwas preventive kita, redemptive giugkata because of Jesus Christ crucifixion, death on the cross. O sa gibatis mga beren nag-rejoice nakaibaw siyang Ginoo na niya. My dear people of God, listen to me. Unless you can discover God, you can discover rather, you can know God, you can recognize God in your hearts. Anha pa magsugod nga gusto kang magbag-o, gusto kang mag-usab, gusto kang mag-repent, gusto kang mukumpisal, gusto ka nga imong tibok kinabuhi ihalad sa Ginoo. Believe me, it's a matter of recognition. Kung di ka ka-recognize, I know you will commit sins until your last breath. Why? You misunderstood the presence of God in your lives. Ang imong nauna, God is out, is absent, is wala sa imong kinabuhi. But you are wrong. I'm here to tell you the truth. Believe me, whoever you are, makasasaha ka, dautan ka, dagan ka gibuhat ka di mayaw, God is with you. Wa lang nimo gi-recognize ang Ginoo. You got me? Kaya nimong nauna, gibiyaan ko sa brother. Based sa akong mga na-discover sa akong sigig himamat sa kasikaso mga tao sa palibot, those who are coming to me and sharing their different sentiments, problems, sins. Mr. Brother, ako nagpakasa ako kay feeling na ako, gibiyaan ko sa Ginoo. Ha? Feeling ako, mawahay Ginoo. Akong pamilya sa Ginoo is absent, is not here, is not with me, is very far. Ako nakita nga, wag Ginoo. I know, kining maong mentality, una-una, pagbati, mauni ang kasagaran ginahuna sa daghang mga tao, like you. Una-una nimo ang Ginoo tuwaras gawas tos layo, tos langit. Ang Ginoo babaw, say babaw, isag asa. Aron di ma-misplace ang Ginoo sa imong nauna. Kung somebody will ask you, where is God? Inadi sa kong kasing-kasing. Can you hear me? Ang una-una, ang Ginoo, nasa simbahan. Ang Ginoo, altar. Ang Ginoo, sa Biblia. Ang Ginoo, sa langit. Ang Ginoo, nasa mga religious people. Ang Ginoo, nasa alagaw. Tagsargiming o pangutana. Ang Ginoo, talay simbahan, talay altar, nasa adosong chapel, sa langit. Sugod karon, this is my message. Like Mary. Kung mga birin, gipangutanan ng Elizabeth, Mary,
Where's Jesus Christ? Di mo ingon si Mary, tos langit. Mingon tos Mary, here with me, inside in my room, inside in my heart, inside in my body. I know, if anyone will ask, where is Jesus Christ? Kung si Mary gipangutana, you know what? What will be the possible answer of Mary? Minsan tos gawas, tos layo, Miss Maria, nanako. Because of that, other people of God, if anyone in the society diin ka nagpuyo, mangutanag, asa di Ginoo, tingna, naas imong kasing-kasing. Bisag makasasaka. Ayaw kaulaw. Ayaw yun kahadlo. Ngayon kag sayop ka, mali ka, for claiming, for believing that God is with you. Kaya ang uban ninyo, Ginoo, sila ang Ginoo ni makasasa ni mo, dautan ka, hugaw ka, niyang ganaan Ginoo na ni mo. Oh, kinsa may mong tuwan. Ang mga tao who are putting you down, those people nga wa kay ilag asang Ginoo, wa kay bang asang Ginoo gapuyo nining kinabuhi ha? I believe God can be found at the church. There's no problem. God is also in heaven. God is in the Bible. God in the different ministers. God is in the holy people. I believe. What a question. But do not teach me, my dear people, na ingnon ko ninyo, nga sa makasasa, way Ginoo, di yun ko na mo dawat. Sayo yun na teaching. Ang problema lang aning mga taong nagpakasa, kay wak na sila kay bao asang Ginoo, bisag asa na lang ipanudlo, tos langit, tos simbahan, ipampasapasa ba? Wa sa kibaw, Ginoo na diya. Usani ka indikasyon, ngano ang Ginoo magpabilin sa kasing-kasing, bisan unsa ta ka makasasa, bisan hugaw ta, bisan dautan ta, usana ka pagpakitag pagpadaya, nga di lagi ka biyaas Ginoo, bisan pa sa imong kasalanan. Ang nabugto between you and God, if you are a sinner, communication, but that relationship, being you are a child, you are a daughter of God, never. No way, daily. Why I need to tell you this truth, my dear people? Karon adlaw, kamong naghimog dautan, nagpakasa, naghimog di maayo. This is now the exact time for you to recognize God in your individual heart. Naasya, believe me. Ayaw mo, pag-una-una, ng Ginoo, turas ibabaw, turas simbahan, turas mga balaan, turas mga santos, di na tinod. God is within us, individual of us. Kung di man kakarapat dapat sa paras uban, ikaw karapat dapat kang puyas Ginoo, bisan unsa ka kahugaw, bisan unsa ka kamakasasa. Actually, God is not affected. Kay kung akong istiptuhon ng teolohiya, wa gi angayan nato gawas sa mga birhen. Believe me, pangita mong taong angayan, dalha diri. I will make an scrutiny. I will ask that person. And let's find out kung angayan ba na siyang sugdas Ginoo. Why angayan? Why ba diwar? Why angayan? Ako, angayan. Diyos ko. Makasasaan akong dako. Pero, I claim God is with me. Ngano? Di ko niyang biyaan. Bisang pag nakisa na. Yung biyaan mo ko sa Ginoo, mahal mo ko niya. Niya iya man yung teritoryo niya kung kasing-kasing. Di mo yung teritoryo siyawa. Di mo yung teritoryo siya na. Ang ako lang, sige ko recognize that God is in my heart. That's why I have peace. I am happy. I am inspired to preach the gospel. I am what we call enthusiastic in serving God. No, because I know, I feel God is in my heart. If I feel that God is in my heart, you know what? Kamu po. Nang Ginoo ninyo. Ayaw mo ginauna ang Ginoo turas mga birin, turas tarong, turas mga balaan, way tarong ni kalibutana, pulos ka mga makasasa. Kung kana nga logic akong sundo, way gipuyas Ginoo. Kung sabay katungod siya, wang puyas tong kasing-kasing, kung si katungod, wala, di na iya. Inyong balay bitaw, kisa may katungod mo puyo, ang agsilingan, ikaw, imo ng balay. Nya, kita, templo man sa Ginoo, ingos Pablo. Therefore, kay templo ka sa Ginoo, siya may katungod mo puyo na to, di ang yawa. Munang, if you want to have an inner peace, inner joy, it's a matter of recognition of our God within us, like Mary. Now, listen. When Mary found out of her joy within, what she did, bisan kabungtod-bungtod tong lugar sa
gitawag nato Galilea, going to another province. You know what? Kaning Galilea is a distant province of Judea. Ang mga birin, wa kagwanta, niadto ni Elizabeth yung igagaw, unsay tuyo. Pagpaybaw na siya nagpanamkon sa manunubos o nangamustas kahimtang ni Elizabeth nga diin si Juan, the baptizer of Jesus Christ, adtusad ipaymugso nining tiguang na kaayo, murag lang kay giagiag pila ka kwarisma, pero tungod kang ginagsaad ba nila na sila makabatog anak, mamay ilang inspirasyon na sila tubagos ng pagampo sa pagsipangayog anak, isang dugay kay ang Ginoo na may perfect timing. Ecclesiastes 1, everything has its own timing, period, moment, oras, man ayong pagdali. Kaya ang Ginoo na oras kagalingon ngayang giandam para nimo for your own welfare. You got me? Ang mga biri na kagwanta, niadto siya ni Elizabeth. Kay gusto niyang isir ang iyang dibati nga kalipay when Mary got inside in the house of Zacharias and Elizabeth. Do you notice? Ang bata na diha sa taguangkan ni Elizabeth, ni ulpos kalipay, ni luksus kalipay. Unsay indikasyon ni ini? Tungod kay ang gibitbit sa mga birhen, grasya, pabor, kalipay ni ining maong pamilya. And we are called to do it. Let's bring joy to this earth. Let's bring peace to this earth. Let's bring happiness to this earth. Let's bring Jesus to other people around us like Mary. Niadto siya ni Zacharias, Elizabeth 1. Bit-bit niya ang Ginoo siyang taguangkan. We cannot do the same na ang Ginoo siyang taguangkan, but we can do to bear God in our individual life in our individual heart. Dahil ang Ginoo siyang kasing-kasing wherever you go, wherever you are, bit-bit ang Ginoo. You are a vessel chosen by God. Remember this today. You are an instrument used by God. For what reason? In order to bring Jesus to other people. Even si Patrick Piton, the mission of their congregation, of their group, to bring the people to God and to bring God to the people. I agree with that. We are called individual to become like Mary. Nahimo siyang instrumento, nahimong vessel, nahimo siyang grapa, nahimo siyang kaymanan na si Kristo ni abot didto sa dapit sa Judea, most specifically sa pamilyang Zacarias o Elizabeth ug Juan. Kita po, individual of us is called to bring Jesus to other people. When? How? In what way? Listen. Kung nakaubaw kang Ginoo na sa imong kasing-kasing wherever you are, anha pa ka makasugod na ang Ginoo pwede di mo bitbiton bisan asa ka. Yung sa may mong bitbiton, wa kakaibaw, unsay mong bitbiton. It's a matter of recognition. If you recognize God, that God is with you, is within you, mabot sa point na you can bring God wherever you go. You can bring Jesus wherever you go. Pero may tabo lamang na kung naibaw ka nataliwa sa imong pagkamakasasala, still ang Ginoo naa sa imong dugan, sa imong kasing-kasing, sa imong galamhan, nagpabilin, naghuwat, nagpaabot, na imo siyang i-recognize, ka nagtuo siya. Once you can recognize His presence sa imong kasing-kasing, anha magsugod na makonsensya ka, magbago, maginusol, ug mubalik ka na totally, ug nianang paghiya, you will voluntarily surrender yourself to God, and you will say to God at the end, Ginoo, ni ako, gamita aron ikaw, akong bitbiton, ngadto sa akong isikataw. Unang, the message of the gospel is clear. Like Mary, gisubla ni Kristo, tiyan. Pagkawang Kristo, has Jesus, sa kasing-kasing ng Mary, ang agbabalik tiyan. Kita, has Kristo, pwede itong tiyan, kaya manas sa kataw, sa atong kasing-kasing. Si Mary, ni atong Elizabeth, gibit-bit si Kristo. Manang wherever we go, wherever you are, bring Jesus, bring God to anyone. Gaunta, tugod nato, malipay unta ang mga tao, natong ikaymamat, si Elizabeth, si Juan, piting lipaya, tungod ni Maria, tungod unta nato, na naiginoo sa atong kasing-kasing, kung nasa kapadong, ang mga tao atong kay mama at ika-istorya, makabatong tagkalipay, sulod sa ilang kasing-kasing. Thank you for watching this broadcast. If ever you are touched and blessed by our ministry, I encourage all of you to help
help us and to pray for our ministry and to do favors for this work of God on this earth. Ako magampo alang kadinyo, my dear people of God. Naunta, inyong i-recognize ang Ginoo nga di sa layo, wa sa ibabaw ra, wa sa ubos, wa sa gawas, nga anato bisag kinsa ta, bisag unsa ta ka makasasa. Believe me, magampo kong tagamog enlightenment nga makasabot mo sa akong diwali karong adlaw. Kabisan di ay unsa ka makasasa. Take note, wa man po'y qualified, makasama ng tanan na ading Ginoo sa atong dukan. Ako magampo na ikaw mahimong vessel, mahimong grapa, mahimong kaymanan, mahimong instrumentos Ginoo. Aron ang Ginoo moabot ngadto sa uban. If you want inner joy, inner peace, inner happiness, imitate Mary. She recognized Jesus in her womb, in her within. Or if you want inner peace, happiness, recognize God within your hearts. Father, ako nag-ampo as I declare healing, miracles, enlightenment, prosperity, conversion of sinners, wisdom of all people, Father, today in Jesus' name. Grant all the requests, grant all their petitions, touch them, bless them, heal them in Jesus' name. Hallelujah. Sa alang sa Anak sa Espiritu Santo, the Word has been promised to it. God loves you.